Ang NTF-ELCAC ay hindi nagdudulot o nagiging sanhi ng human rights violations. In fact, ito ay nakakatulong at kahit tanungin mo ang mga taong mga mamamayan na nabigyan ng ganitong programa sa kanilang mga lugar ay hindi nagsasabi ng human rights violations. Ang NTF-ELCAC na yan ay pumasayan sa pagsusuri at pagsang-ayon ng mga ating mga kongresista na inihalal ng taong bayan at ng mga senador na inihalal din ng taong bayan. Kaya ano naman ang pakialam niya kung magkaroon ng programa ang gobyerno tungkol sa NTF-ELCAC? At ito naman ay matagal nang naipaliwanag na hindi naman ito military operations, kundi ito yung pagbibigay ng mga economic opportunities doon sa mga malalayong lugar na hindi usually inaabot ng mga developments upang ang mga tao doon ay magkaroon ng economic activities, mapakinabangan nila ang buwis na binabayad ng ating mga kababayan at upang makatulong upang sila ay makaahon sa kanilang kalagayan sa buhay at sa kalagayan ng kahirapan. Kaya itong NTF-ELCAC ay hindi nagdudulot o nagiging sanhi ng human rights violations. In fact, ito ay nakakatulong at kahit tanungin mo ang mga taong mga mamamayan na nabigyan ng ganitong programa sa kanilang mga lugar ay hindi nagsasabi ng human rights violations. Itong UN Special Reporter na ito ay naggumagawa lamang ng gusot upang mapanatili sila sa kanilang trabaho sapagkat sila ay nagkakamal ng malaking sweldo, allowances, travel expenses, ang mga benefits, kung ano-anong mga pakinabang ang inaabot nila dyan sa UN commission na yan. At wala naman talagang mga tunay na adikain yung mga yan, kundi ang gumawa lamang ng mga haka-haka at kaguluhan upang patuloy sila na sumusweldo.